under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha, during my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. Mainit pa rin ang usapin sa nangyaring barilan sa Senado. Sing-init dito ang mga banat sa NBI ni SP Alan Peter Cayetano. Naki-eksena na rin ang palasyo. Tingin ito, di naman talaga inatake ang Senado. At dahil sa nangyari, dismayado raw ang Pangulo. Convened na ang Senate Impeachment Court pero di lang yan ang balita. Sa flood control scandal, si Senador Jinggoy pinakakasuhan na. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. At ako si Corina Sanchez Rojas. Live mula rito sa Senado. Simulan na natin ang agenda. Senado nag-convene na bilang impeachment court. VP Sara pinatatawag. Di raw natibag ni matibag. Senate President Alan Peter Cayetano may bagong banat sa NBI. Malacanang, sinupalpalang SP. Senado, malalagasan ulit. Senador Jinggoy Estrada pinakakasuhan na ng DOJ dahil sa flood control scandal. Kim Robert De Leon itinalagang DBM Secretary, DILG Chief John V. Cremulya. Papalitan kaya? Steel plant ni umano'y drug lord Tony Yang sinalakay ng DND security threat na may patong-patong na violations pa raw. Exclusive umano'y Chinese spy na inaresto ng Immigration Bureau, naging NBI consultant daw. Presyo ng diesel tataas ng halos 3 piso kada litro, gasolina magmamahal din. At isa pang exclusive, Air One USAF, unbothered sa mga collab team ng asawang si Ann Curtis. Hinabahaba ng prosesyon sa impeachment court din ang tuloy. Matapos ang ilang buwang pagsusubaybay sa mga reklamo laban kay VP Sara sa Kamara, formal nang nag-convene ang Senado para sa kanyang paglilitis. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live din mula dito sa Senado. Hannah, ano na ang update sa pagsisimula ng impeachment trial today? Nag-convene na ang Senado bilang impeachment court nang walang kudeta o pagpapaalis kay Senate President Alan Peter Cayetano sa pwesto. Yan ay kasunod ng umugong na Senate coup matapos ang mga nangyaring insidente nitong nakaraang linggo. Pasado 3:30 kanina, opisyal nang nag-convene ang impeachment court at mag-i-issue ng writ of summons kay VP Sara. May 10 araw ang bise para sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya, habang 5 araw naman ang binigay sa panig ng House Prosecution. Nahaharap ang bise sa mga alegasyong maling paggamit ng confidential funds at pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno. Corina, nag-convene bilang impeachment court gaya ng inaasahan, ayon na rin sa naunang pahayag ni SP Alan. Failed coup naman kung ituring ang mga ugong na palit liderato sa kabila ng mga panawagang umalis sa pwesto si Cayetano. May banat din si SP Alan sa NBI na kabilang kampong nakapalitan ng putukan ng baril ng osaan nitong nakaraang linggo.
under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha, during my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. Kasunod ng barila na nakalabas ng Senate premises si Senator Bato de la Rosa pasado alas 2:30 ng madaling araw ng Huwebes. Kasama umano si Senator Robin Padilla na sumulpot naman ngayong araw sa Senado. Sa harap ng mga panawagang bumaba sa pwesto, sabi ni SP Alan, dati pa naman daw niyang naririnig ito. So you won't resign, sir? There's no reason to Diba? Many of those who are calling for my resignation are political operators. Dati na silang may meaning nung nasa DFA ako, resign Alan. Nung nasa Speaker's Office ako, resign Alan. Nung minority leader ako, resign Alan. Nag-ano lang ngayon, nag-echo lang ngayon dahil nga sa mga pangyayari. But for me, it's concerted effort from day one to get me out because they want someone they can control. Ayon sa informant ng BNC, bigo umano ang tangkang patalsikin si SP Alan matapos hindi magkasundo ang kampo ni na dating Senate President Tito Soto at Senator Cheese Escudero sa planong realignment sa loob ng Senado. Umabot na raw sa posibleng 16 na boto ang mga nag-uusap na senador pero naging problema ang tanong kung sino ang mamumuno sakaling mabuo ang bagong majority. Giit umano ng grupo ni Escudero, kailangang may garantiyang maibabalik siya bilang Senate President pero hindi raw ito katanggap-tanggap para sa ilang kaalyado ni Soto. Kaya tuluyang naalis o nawala ang negosasyon. Matatandaang umalis sa pwesto si Escudero bilang SP sa gitna ng flood control scandal kung saan isa siya sa mga umano'y bahagi ng kickback scheme pero itinanggi na rin ito ng senador. Sa ngayon, Corina, inorganize ni Cayetano ang Senado matapos mag-convene bilang impeachment court kung saan may committee chairmanships na rin na inanunsyo sa plenaryo ngayong hapon. Kay Senator Bongo mapupunta ang Committee on Health and Sports. Kay Senator Pia Cayetano naman mapupunta ang Energy, Sustainable Development Goals at Ways and Means. Samantala kay Senator Jinggoy Estrada mapupunta ang Games and Amusement at National Defense and Security, habang kay Senator Loren Legarda ang Basic Education at Culture and Arts. Kay Senator Rodante Marcoleta naman ang Public Services, habang kay Senator Robin Padilla ang Cultural Communities and Muslim Affairs, Public Information and Mass Media, at kay Senator Joel Villanueva ang Higher Technical and Vocational Education. Sa ngayon, Corina, wala pang chairperson na naitatalaga ang kontrobersyal na komite na Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control scandal. Corina. Nagkakahugutan ngayon ng... Nagkakahugutan. Okay, Hana. Narinig ko rin yan kanina tungkol dito sa sinasabing hindi natuloy yung pinag-uusapan kagabi pa tungkol sa Senate presidency na kung sakaling sila ay nagkasundo-sundo ayon sa kagustuhan ng dating Senate President na si Senator Cheese Escudero ay magkakapalitan sana. Pero hindi yan nangyari today at yan ay alinsunod din sa iyong narinig, Hana. Pero may pahayag na ba ang kampo ni VP Sara sa mga pangyayari? Meron silang opisyal na pahayag pagdating doon sa writ of summons na ihahain nga ng Senate Impeachment Court sa kanya kaugnay ng mga paratang sa Articles of Impeachment. Sabi ng kampo ni VP Sara or ng defense team, na-note naman nila na nag-convene na nga as an impeachment court ang Senado at they will comply and file the appropriate response in accordance with the Constitution and applicable rules. At bilang out of respect umano sa magiging proseso at hindi na muna sila nagbigay ng pahayag pagdating nga doon sa iba pang mga issue kasama yung nangyaring Senate coup at insidente sa Senado nitong nakaraang linggo. So merong 10 days itong si VP Sara para sagutin itong ang writ of summons na hinain ng Senate Impeachment Court. Balik sa'yo, Corina. Maraming salamat, Hana D. Nag-uulat ang live mula rin dito sa Senado. At sa punto pong ito, pinalad naman po tayo na na-intercept po natin papunta po ng
Hindi naman ako Kapilya. kailangan intercipient. Basta sinabing si Ma'am Corina, automatic tumatakbo pa ako. Ganun ba? Dahil hindi ako pwede makalimot nung ako'y nakakulong, ako ay hindi mo pinabayaan. Opo. Oo, bumibisita lang naman noon. Napaka-importante ang mga Oo. bisita mo. Ayun. Oo. Okay. So, eto na po, nakuha po natin, miyembro pa rin ng mayorya si Senator Robin Padilla. Ano po yung nalalaman po ninyong tungkol sa mga negosasyon na nangyari bago po ang araw na ito? Tungkol po sa pagpapalit na naman ng liderato ng Senado. Alam mo ma'am, una pa lang, hindi na ako nakikialam dyan. Kasi una, neophyte ako. Pangalawa, wala akong habol sa kahit anong committee dito. Hindi ako naghahabol, wala akong mga hinihinging committee. Kasi yung mga nagkakandara pa naman dyan sa yung mga gusto yung mga committee na, alam mo na, Kumita. na Loko lang. matitinding committee. Nagbibiro lang po ako. Hindi ako kasama dyan. Kaya hindi ako, wala akong alam, mas mabuting wala akong alam. Ako, sinasabihan lang ako ng partido, ng PDP, kung saan kami. Inutos po ba, ito po itanong ng bayan inutos po ba ng partido na ipuslit si Senador Bato de la Rosa? Ano po? Puslit. Ay, wala pong nangyaring puslit. Walang nangyaring puslit. Wala pong nangyaring puslit. Oo. Ako po ay handang humarap sa investigasyon. Katunayan, gustong-gusto ko na rin pong magkwento sa mga tao, pero dahil inofficial po nila na magkakaroon ng investigasyon, kaya mas maganda po na doon na lang po ako magpapahiwatig sa kanila at maglalahad kung ano po yung alam ko. Opo. So hindi naman po siya nagtago sa compartment ng inyong kotse? Wala pong ganun? Hindi po niya kailangan gawin yon dahil wala pong warrant naman galing sa Pilipinas. Opo. Nagsuot daw ng wig? Wala pong ganun? Naku, hindi gagawin po ni Senator Bato yun. Hindi na gagawin. Opo. Pero kasama po talaga kayo na lumabas po ng building ng Senado. Magkasama po kami ng 3 gabi, 3 araw dito sa Senado. Ngayon po, nasaan na po siya? Ay, siya lang po ang nakakaalam niyan, ma'am. Opo. Pero ang sabi po sa akin, pinahayag na daw po ninyo na talagang kasama nyo siyang lumabas? Tama po ba yung narinig Wala pa ko? po akong pinapahayag na ganyan. Mas maganda po, doon na lang po sa investigasyon. Ayun. Opo. So, dito po sa pagpapalit ng sinasabi ng Senate presidency, nakikita po ba ninyong mananatili talaga si SP Alan Peter Cayetano beyond today? Sa ngayon po, na numero namin talagang manipis. Napakamanipis po noon, 13. Hindi po natin masasabi na ano pwede mangyari sa mga darating na araw. Pero ako po, naniniwala, yung 13 na yan, hindi na po yan magbabago. Ganun po. Paano po kung halimbawa mahuli, sabihin na lang po natin, kunwari mahuli po, Senador Bato, kasuhan, Senador Bongo ng ICC, kasuhan, Jinggoy Estrada, at mawala po sila sa plenaryo, makakaboto pa rin po ba sila? Sa ngayon po, sa rules, hindi po sila makakaboto. Mapapalitan kaya yung... Kung maka-13 po yung minority, kung meron pong sa amin na lilipat sa kanila na makakaboto, hindi po imposible yun. So, what are the chances electronic voting? Wala pa po yan eh. Hindi pa po yan, binuksan po yan nung last week sa plenaryo, binuksan po yan, pero hindi na po uli nabuksan uli. Dahil nagkagulo na po eh. Okay. So, 10 araw ang ibinibigay po yata ng Opo, impeachment para po court. sa Vice President at siyempre may 5 araw din po yan sa prosecution. Bali 15 days po yan. Okay. So, ano po ang mangyayari sa interim? Sa ngayon po kasi, kami po'y mag-aantay kung ano ang... una po, hindi na po ako pwedeng magsalita ng ano pa man, dahil judge na po tayo. Sa ngayon po, mag-aantay po tayo kung ano po yung response ni BP at ganoon din po kung ano din po yung isasagot ng prosecution. Pero maliban po doon, ma'am, pasensya na po kayo, na-convene na kami. So bawal na po kami magsalita. Opo. So, as a matter of just procedure, ito pong 6 na araw o ilang araw na lamang nalalabi na magbibigay po ng komento ang Korte Suprema Opo. tungkol po sa status ni Ginoong Bato de la Rosa. Hinihintay din po ninyo yun. Opo, lalo na po ako.
sapagkat napakamahalaga po ng desisyon na ito ng ating kataas-taasang Suprema, sapagkat dito po nakasalalay kung ano ang interpretasyon talaga ng konstitusyon natin. Dahil ngayon po, iba't iba maririnig. Alam niyo naman kasi ang batas. Pag yan po ang pinag-usapan natin, kanya-kanyang interpretasyon yan. Kung makikinig po tayo sa mga abogado, maguguluhan po tayo talaga. Kaya dapat makinig po tayo sa ating mga huwes. Dahil sila lang po ang pwedeng walang iba na sinasabi sa konstitusyon, sila lang ang pwedeng mag-interpret ng konstitusyon. Ayun, okay. Opo. Sir, napabash ba kayo? Nako, ano na po yan? Kasama na yan. Oo, How do you kasama handle na the yan. bashers? Ano po ang sagot ninyo? Sumasagot po kayo? Hindi po. Ako naman po, magmula nung naging politiko, hindi na po tayo talaga nagsasagot dyan. No? Kasi karapatan po nila yan na magsalita. Okay, naguguluhan po ba kayo? Kasi may nagsasabi po na napakagulo ng Senadong ito. Or is it really just sign of the times? Siguro po ang dapat nating sabihin, magulo ang bansa natin. Hindi po ang Senado. Ang Senado po nadamay lang. Kami po naman sa ngayon ay tahimik. Basta wala naman pong pumapasok dito, kami po'y mananatiling tahimik. At praise God, kami po'y na-convene na ngayon. At isa pong bagay ito para magkaroon na rin po ng katahimikan, pati yung minority. Kasi yan din po yung kinakatakot ng minority na baka hindi kami ma-convene. Ngayon po, na-convene na kami. Sana, eto na po yung hudyat para magkaisa na po kami. Kasi wala pong mangyayari kung ganito. Nabanggit po ninyo na minsan po nga kayo nabisita noon, convicted kayo noon, pero hindi ka tumakbo. 2 buwan din po akong Nawala. nagtago muna, Oo. nagmuni-muni. At sinigurado po na safety. Kasi nung panahon na yun, self-preservation po ang tawag doon. Kaya after 2 months, sumurrender na rin po ako at nagpakulong na po ako. Pero yun po ay batas ng Pilipinas po yun. As against itong kaso po ni Senador Bato na warrant ICC po galing ito. sa... ICC po kasi ito. Pasensya na po kayo. Hindi po talaga ako magpapasakop sa dayuhan. Okay. Marami pong salamat. Maraming Thank you salamat very po. much. Good luck, sir. Yes, ma'am. Ang dami niyong trabaho. Sige Yes, po. ma'am. Opo. Thank you. Okay, back to you, Pinky and Willard. Salamat, Corina. Nagtipo ng iba't ibang grupo sa labas ng Senado kasabay ng pag-convene ng impeachment court na lilitis kay VP Sara. Yan ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Pasay City. Joan, ano-ano ang panawagan ng mga rallyista? Pinky, Sara, litisin, Bato, arestuhin. Ito ang mga panawagang bit-bit ng mga nagkasanang kilos protesta dito sa labas ng Senado ngayong araw. Kasabay nga ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sigaw ng mga sumusuporta sa impeachment, panahon na para panagutin at i-convict si VP Sara. At bukod dito ay nararapat na rin daw panagutin si Senator Bato de la Rosa dahil sa ginawa nitong pagtakas mula sa arrest warrant ng International Criminal Court. Tirik na tirik man ang araw ay hindi ito ininda ng mga rallyista. Pasado 1:00 ng hapon na magsimulang magtipon ng bagong alyansang Makabayan o Bayan kasamang iba pang mga progresibong grupo sa labas ng Film Center of the Philippines. Dito sila nagsimulang magmarcha para ipanawagan ang pagpapanagot kay VP Sara. Dapat tayo magpantay sa Senado hanggang matapos ang impeachment? Inihintay natin magsimula ang impeachment, pero handa ang taong bayan na magpantay at kumilos, hindi lamang sa harap ng Senado, kundi sa ating mga komunidad, sa ating mga paaralan, sa ating mga pagawain. Dahil ang aral po dito, itong usapin ng korupsyon, tayong lahat ay biktima nito. Kabilang sa mga nakiisa sa protesta ngayong araw si Nanette Castillo, nanay ng isa sa mga biktima ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para po maipakita na dapat nangingibabaw ang batas kasi ngayon lumalabas
Masyado pong above the law si Sara Duterte. Ni ayaw humarap sa Kongreso at sa anuman pong paglilitis. Binabaliwala niya lahat. So parang lumalabas na wala siyang pakialam sa taong bayan at wala siyang pakialam sa rule of law. Kaya dapat po siyang malitis at ma-impeach kung kinakailangan po. May panawagan din si Castillo na nawala ng anak dahil sa drug war sa mga senador na kumukop kay Senator De La Rosa. Sana maging makatwiran sila ngayon at gumana po yung rule of law. Na alam naman po natin na mali yung nangyari noong nakaraang Miyerkules po na pinagtakpan nila, pinatakas si Bato de la Rosa. Maling-mali po yun kasi nakita naman natin na legit ang hawak ng NBI na warrant of arrest. At kung wala pa po yung warrant, siguro mali din yung pagbibigay nila ng protection kay Bato. Para alam kakanlungin nila isang akusado na alam naman natin na malawak ang naging role sa malawakang war on drugs po. Umaga pa lang nakabantay na mga pulis sa kahabaan ng Diokno Boulevard sa labas ng Senado at ayon sa PNP nananatiling nakaalerto ang kanilang puwersa para panatilihing ligtas ang Senado at maging ang mga kalapit na lugar. Sa ngayon, Pinky, ay tapos na yung programa ng mga nagkasa ng kilos protesta dito sa labas ng Senado at ayon sa SPD ay tinataya nilang nasa mga 300 attendees or rallies ang nagdaos ng kilos protesta dito ngayong araw. Wala namang untoward incident na naitala ang PNP at sa ngayon meron na lang mangilan-ngilan na nananatili dito sa labas ng Senado at patuloy pa rin nakabantay yung mga pulisya around the Senate premises para nga masiguro itong kaligtasan ng Senado. At yan na muna pinakahuling balita mula rito sa labas ng Senado sa Pasay City. Balik sa'yo, Pinky. Maraming salamat, Joan Manalo. Nag-uulat ang live mula sa Pasay City. May numero ba para makonvict si VP Sara? Ang botohan sa pagpapalit ng liderato sa Senado ay maaaring magbigay ng palatandaan kung paano magbobotohan ang mga senador sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 16 votes o 2/3 ng Senado ang kailangan para makonvict ang isang na-impeach na opisyal. Nakakuha ng 13 boto para maging Senate President si Alan Peter Cayetano. Mula rito, 5 ang maituturing na solid at sigurado ng boboto pabor kay VP Sara. Sina Senador Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Idagdag pa ang magkapatid na Cayetano na sina Alan Peter at Pia. Kung gugustuhin talaga ng administrasyon na makonvict si VP Sara, maaring may window para makumbinsi na tumalon sina Senators Joel Villanueva, Francis Escudero at Jinggoy Estrada na mga idinadawit sa flood control scandal at ang magkapatid na Villar na sina Camille at Mark na naharap sa mga kaso at problema kaugnay ng mga kumpanya ng pamilya sa Securities and Exchange Commission at patubig. Swing vote din na maituturing si Senator Loren Legarda na ilang beses nang papalit-palit ng kakampi pero orihinal na kaalyado ni dating SP Tito Soto. Posibleng barahan ng administrasyon laban kay Legarda ang mga kasong hinaharap ng anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste kaugnay ng solar companies nito. Kung idadagdag ang 6 na boto nila sa 9 na miyembro ng minorya, isa na lang mula sa mga nag-abstain sa leadership vote na sina Senators J.V. Ejercito at Mig Subiri ang kailangan para maabot ang Magic 16 na kailangan para makonvict ang bise. Bagamat pareho silang nagsabi na bahagi na sila ngayon ng minority. Lahat ng yan mangyayari kung talagang personal na makikialam si PBBM sa kaso at isasangkalan at gagawing barahan niya ang mga kasong hinaharap ng ilan sa mga senador kapalit ang kagustuhang mapatalsik ang bise. At kung di sila kayang makumbinsi ng ebidensya lamang. Yan din ay kung walang miyembro ng minorya ang tatalon pa sa majority. Sa huli, may papel pa rin ang taong bayan na siyang huhusga kung magiging katanggap-tanggap ang desisyon ng mga ibinoto nila at siyang makakakita kung ang mas naging matimbang para sa mga senador ay konsensya o politika. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
Walang balak ang Pangulo na sibakin si DILG Secretary John Vic Remulla ayon sa Malacanang kasunod ng kabiguang maipatupad ang ICC arrest warrant kay Senator Bato. Tingin ng palasyo wala rin nangyaring siege sa Senado. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Dismayado si PBBM sa nangyaring barilan sa Senado, gayon din sa pag-eskapo ni Senator Ronald Bato de la Rosa kahit na nasa ilalim ito ng protective custody ng Senado. Kaya naman, may panawagan ng Malacanang kay Senator Bato. Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyong ICC at katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas. Tinutukoy ng palasyo rito ang ngayon viral na video ni Senator Robin Padilla kung saan nanawagan itong sumuko na si dating Senador Antonio Trillanes kaugnay ng Oakwood Mutiny at Manila Peninsula Siege. No comment naman ang Malacanang nang tanongin kung sang-ayon ba ito sa mga haka-hakang staged ang barilan. Pero tinabla nito ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na inatake raw ang Senado. Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. Tiwala pa rin daw si PBBM kay DILG Secretary John Vic Remulla sa harap ng mga panawagang magbitiw na ito sa pwesto. Wala rin daw pagkukulang ang gobyerno kahit na huminto itong iserve ang ICC arrest warrant para kay De La Rosa noong May 11. Dito raw makikita kung sino sa pagitan ng NBI at Senado ang rumerespeto sa isang institusyon. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Huwag nang magtago para wala ng gulo. Ito ang hamon ng Makabayan Block ng Kamara sa on the run na si Senator Bato de la Rosa. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Senator Bato, sumuko ka na sa ngalan ng hustisya. Isa kang berdugo, dapat kang managot. Samahan mo si dating Pangulong Duterte sa The Hague. Yan ang panawagan ng Makabayan Block sa missing in action na namang si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kanina, inihain nito ang House Resolution number 1022 para sa kusang pagsuko ni De La Rosa sa International Criminal Court. Gate nito na kailanman ay hindi maaaring bigyang proteksyon ng Senado si De La Rosa dahil may inilabas ng arrest warrant ang ICC. Klaro po ang batas, wala po itong butas. Sinasabi po under RA 9851 at kahit sa Rome Statute na kahit ay lumabas ang Pilipinas noong 2019 ay meron pa ring obligasyon na sundin yung mga provision nito noong miyembro pa tayo. Labas din nila sa limitasyon ng batas ang posibleng parusa sa kasong Crimes Against Humanity ni De La Rosa. Suportado rin ang Makabayan Block ang investigasyon sa nangyaring barilan sa Senado at pag-iskapo ni Senator Bato. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Positibo sa gunpowder residue ang itinuturong sospek sa barilan sa Senado. Pero nakapagpiyansa na ito. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Laya na pansamantala ang NBI volunteer driver na si alias Mel Oragon na inaresto ng mga otoridad sa kasagsagan ng barilan sa Senado noong Miyerkules, May 13. Ito ay matapos makapagpiyansa sa mga kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Direct Assault. Sa kabuuan, 7 ang mga kasong isinampa sa sospek. 7 po yan, kaya lang po siya ay na-reduce na po sa 2 yung paglabag po niya sa RA 10591 para doon sa mga ammunition na nakuha sa kanya at naging direct assault since according po doon sa nakuha po nating information is kasama na po yung lahat ng iba-iba pang mga violation or doon sa articles na involved is kasama na po lahat yun dun sa direct assault. Ayon sa NCRPO, 80,000 pesos daw ang itinakdang piyansa ng Pasay City Court para sa kasong paglabag sa RA 10591. 36,000 pesos naman para sa direct assault.
Una nang sinabi ng mga otoridad na walang na-recover na baril mula kay Uragon, pero nagpositibo raw ito sa gunpowder residue. Hindi po conclusive na talagang nanggaling po sa gunpowder to kasi marami pong posibleng chemicals na naging dahilan para mag-positive po yan. Since hindi po tayo nakakuha ng ng baril mula sa kanya, pero meron po tayo nakuha ng mga bala naman po sa kanya. So hindi po natin alam kung nasan po yung mga baril. Sinubukan naming kunin ang panig ng sospek pero hindi na ito nagpaunlak pa ng panayam. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Tila nanganganib malagasan ang bagong mayorya sa Senado. Pinakakasuhan na kasi ng DOJ si Senador Jinggoy Estrada dahil sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Pinakakasuhan na ng Department of Justice sina Senator Jinggoy Estrada, former DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilan pang opisyal ng DPWH sa Office of the Ombudsman. Yan ay matapos ang kanilang naging investigasyon sa mga anomalyang kinasasangkutan umano ng mga personalidad sa flood control scandal. Kabilang sa mga kasong recommended for filing ng DOJ prosecutors, ang plunder, violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery at corruption of public officials. Following months of evaluation, the submission of counter-affidavits and extensive evidence gathering, the DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows. Bukod kay Senator Estrada, kabilang din sa mga senador na sangkot sa mga nakabinbing flood control investigations si Senator Joel Villanueva, kasama ang dalawa sa bagong majority bloc na karamihan ay binubuo ng Duterte-allied senators. Bagaman nanindigan ng mga senator judge na magiging impartial sila sa kanilang boto sa impeachment, posible umano itong makaapekto sa magiging Senate conviction ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Sa ilalim kasi ng konstitusyon, kinakailangan ang at least 2/3 of the Senate vote o boto ng 16 na senador para mapagtibay ang magiging hatol ng impeachment court kay VP Sara. Kasalukuyang binubuo ng 13 members ang majority na kinabibilangan ni Estrada, Villanueva at ng on the run na si Senator Bato. Ibig sabihin, sakaling tuluyang sampahan ng kaso ng ombudsman si Senator Estrada sa Sandigan Bayan, malalagasan na naman ng physically present members ang current majority bloc na posibleng asahan ng Duterte camp sa gitna ng impeachment trial. Samantala, ayon din sa resolusyon ng DOJ, pinaalis sa final criminal information na isasampa sa korte ang state witnesses na sina Henry Alcantara, Roberto Bernardo at Gerard Opulencia. Sa kabila nito, maaari pa rin magsagawa ang ombudsman ng isang independent review. Ibig sabihin, maaari nitong pagtibayin, amyendahan o baliktarin ang findings ng DOJ. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Exclusive, umano'y Chinese spy na inaresto ng Immigration Bureau, naging NBI consultant daw. At presyo ng gasolina at diesel tataas bukas. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. Di pa rin nauubos ang malaalis buo ng mga Chinese nationals sa Pilipinas. Bukod sa peking identity, nakapagtrabaho pa umano ang ilan sa kanila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. March 30 nang arestuhin
ang Chinese national na si Cai Rongshuan na nagpapanggap bilang Pilipino sa ilalim ng pangalang Peter Buenoobra Zhuang. Nakuha kay Zhuang ang ilang alleged fraudulent documents, kabilang ang late registered birth certificate, Philippine passport at driver's license. Napag-alaman po natin sa ating records na itong si Kai ay isang registered foreign national, meron siyang ACRI card at naninirahan siya permanently dito sa Pilipinas. Nahuli po siya sa NAIA Terminal 1 at na-confirm po na ang detalye doon sa kanyang passport, the biometric identities used in the Philippine passport as well as in his Chinese identity are one and the same. Una nang sinabi ng BI na mayroon silang valid information mula sa Government Intelligence Forces na may mga koneksyon si Zhuang sa United Front Work Department o UFWD ng Chinese Communist Party. Ito ang ahensya na namamahala sa influence building, relationship management at political coordination sa labas ng China. Ito rin daw ang responsable sa umano'y espionage operations ng bansa ayon sa international reports, bagay na mariing pinabulaanan ng Beijing. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na may ilang big-time Chinese nationals na rin ang nasabat ng BI mula 2025 na ayon sa intelligence reports ay posibleng konektado rin sa UFWD dahil sa lawak ng impluensya at koneksyon nila sa business sector at mga politiko. Kabilang dito sina Steven Herrera na may close ties umano kay Batangas Vice Governor Hermilando Dodo Mandanas at ang Naga City businessman na si Ramon D. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang intelligence reports kaugnay ni Zhuang. Base rito, identified si Zhuang bilang senior operative umano at naging mataas na opisyal sa ilang organisasyon na nag-ooperate umano sa ilalim ng UFWD. Kabilang dito ang All China Federation of Returned Overseas Chinese, Southern Africa Minnan Chamber of Commerce, Guangzhou Overseas Friendship Association at Fujian General Chamber of Commerce. Sa Pilipinas naman, nagkaroon din umano siya ng senior positions sa isang Filipino-Chinese business organizations tulad ng Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry at Filipino-Chinese Youth Business Association. Ayon pa sa intelligence reports, konektado umano si Zhuang kay alias Richard Tan Chua na may totoong Chinese name na Kai Xiao Wang. Ang sinasabing leader ng tinaguriang Palawan 5 Espionage Cell na una nang naaresto sa Palawan noong 2025 matapos mahuling may fraudulent Philippine documents at nagsasagawa ng alleged espionage activities malapit sa isang Philippine naval base. Pareho raw ang marami sa mga organisasyong kinabibilangan ni Chua at Zhuang at tila parehas din daw ang modus operandi nito. Ayon sa intelligence reports, kabilang umano sa mga operasyon ni Chua at Zhuang ang association at embedding ng kanilang mga sarili sa local and national politicians at sa iba pang sangay ng pamahalaan. Sa investigasyon ng mga otoridad, napag-alaman din na naging consultant pa ng NBI si Zhuang noong 2018. Mayroon itong sariling NBI badge at ID gamit ang kanyang fraudulently acquired Filipino name. Naging Manila-China Foreign Relations Director din siya sa ilalim mismo ng Administrator of the City of Manila noong 2023 at tila may close ties din umano sa ilang Manila City officials. Dikit din umano si Zhuang sa ilang national political figures. Maraming posibleng or may mga posibilidad kung bakit ang ilang dayuhan ay nagpupumilit na gumamit ng Philippine identity. It could be for business, might make their business transactions in the country better or easier dahil maaari silang mag-acquire ng lupa, maaari silang mag-acquire ng property if they are Filipinos. It could be to evade penalties. It could be something more sinister, kagaya nung naikwento ko in the past, that it could be something more sinister that they are trying to embed themselves in society. Mananatili si Zhuang sa BI Detention Center habang dinidinig ang kanyang deportation case. Patuloy rin daw ang ugnayan ng mga otoridad sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng intelligence reports, lalo na pagdating sa issue ng national security. Sa part 2 ng aming ulat, hihimayin ng BNC ang mga politikong may koneksyon umano kay Zhuang, kasama na ang ilang local mayors, national politicians at former cabinet secretaries. Para sa agenda, Joash Balimban, Billionaire News Channel. Tinalakay ng DND ang isang illegal na steel plant ng umano'y drug lord na si Tony Yang sa Misamis Occidental. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folde.
Tinutugis pa rin ang 5 incorporators ng steel plant ng kapatid ni dating Duterte advisor Michael Yang, ang umano'y notorious na drug lord na si Tony Yang. Palaisipan daw para kay Defense Secretary Gibo Teodoro kung paano nagkaroon ng permit ang planta, gayong natigil na ang operasyon nito mula nang makulong si Yang. Tandaan natin yan, si Tony Yang, sa Senate hearing, under oath, inamin niya hindi siya tunay na Pilipino. Okay? May peer dito. So, matagal na sinususpetsahan, maraming mga illegal na nangyayari dito. Nitong weekend, kasama si Teodoro sa pagsalakay sa pinasarang planta sa Misamis Occidental dahil sa aligasyon ng labor, safety at environmental violations. May posibilidad din daw na substandard ang mga ginagawang bakal sa planta na maaaring maging mapanganib kung gagamitin sa mga struktura. 76 na Chinese national ang naaresto sa operasyon. Itinuring din itong national security threat dahil malapit lang ang planta sa isang itinatayong Philippine Navy facility. Bukod sa at-large na incorporators, binalaan din ni Secretary Gibo ang iba pang kasabwat ni Tony Yang. Kung may magtatangka, talaga ulitin ko, na makialam dito na hindi tama, kakasuhan namin na obstruction of justice. Nakarating na rin daw kay Pangulong Bongbong Marcos ang nangyari. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. 8 to 10 shots fired near the plenary hall. Pinapaalis pa rin ang mga media. Don't have information on who these people are. Nagtago sa ilalim ng dalawang administrasyon si former Senator Gringo Honasan para sa minsan ding minarkahan bilang pugante. Ano kaya ang kanyang tingin sa kaso ni Senator Bato de la Rosa? Sa programang Memo ng Billionario News Channel, ibinahagi ni former Senator Gringo Honasan ang kanyang sariling karanasan noong siya ay itinuring din na pugante ng Administrasyong Arroyo. Nang ikumpara ang kanyang kaso kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ito ang kanyang sinabi. So is Senator Bato in your mind a fugitive? Hindi ko alam. Dahil may legal ito. Siguro, hindi ko alam kung ano nasa isip niya, no? Okay. Pero in my case, di ba? From my limited experience, di ba? It's your call. Di ba? In my case, di ba? Since hindi patas ang laban nun, sabi ko, hindi patas ang laban. Di ba? Palakasan to. May pera pang involved, di ba? Hindi maghahanap ako ng hustisya sa labas ng sistema. Masisiba ninyo ako. Di ba? Bakit humahawak ng armas yung iba? Bakit nagiging kriminal yung iba? Kapit patalim, no? So, pag hindi nagpa-function yung sistema, yung institusyon, di ba? Maghahanap ka ng alternative. Kaugnay naman ng kudeta sa Senado, sinabi ni Honasan na hindi na bago ang pagpapalit ng liderato. Normal yan. Nagpapalit nga tayo ng presidente every 6 years, mayor every 3 years, congressman, barangay captain. Normal yan sa isang demokrasya. Pag gusto mo ng pagbabago, for better or for worse, you look at the objective, organize to accomplish that objective, and choose your leaders. So sa akin, normal yun. Side issue yun. A side issue. Yes. As long as the process. As long as peaceful. Sa ibang bansa ay naghahampasan ng silya ron. Within the halls of their parliaments. Correct. Mariin ding tumanggi ang dating senador na kilalanin ang jurisdiction ng foreign court sa bansa. Ito ang kanyang nasabi ukol sa arrest warrant ng ICC laban kina Senador Bato at FPRRD. Ako, ang thinking ko dyan, and my advocacies, bago pa mag-eleksyon, Corina, Willard, nag-propose na ako, di ba, na let's say si President Duterte, hindi naman tayo failed state. Sabi naman ng ating mga pinuno, our justice system is working, our courts are functioning. So bakit natin pinaubaya yung isang dating presidente sa ibang korte, sa ibang bansa? Ano malay nila sa kultura natin? Sa nangyari? Dati nang inamin ni FPRRD na
kinupkup niya si Honasan nang maharap ito sa batas. Kung history repeats itself man nang itakbo umano ni Senador Robin Padilla si Senador Bato, ano ang naghihintay para sa mga Pilipino? Tinawag na sinungaling ni former Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson ang dating kolumnistang si Mon Tulfo. Sa kanyang Facebook post, nagpasaring si Tulfo na sumakay sa yate ng isang politiko, si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Manila Yacht Club matapos tumakas sa Senate noong Huwebes ng madaling araw. Bumiyahe raw ang yate papuntang Batangas at mula doon, sumakay umano ng helicopter si Senator Bato papuntang Mindanao. Sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Singson na ilang taon na silang hindi nag-uusap ng senador. Unang-una sinungaling yun dahil si Montolpo, matagal ko nang kilala yan. Talagang ganun yun kung saan-saan pumapanig. Hindi po totoo yan. May nasagap din daw na impormasyon si Singson na posibleng i-raid ang kanyang bahay dahil sa umano'y pagtulong kay Senator Bato. Mula Kamara hanggang mayakyat sa Senado, nakatutok ang House Prosecution Team sa mga reklamo laban kay VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante, live din mula rito sa Senado. Isaiah, sumipot ba ang mga House Prosecutor? Corina, hanggang matapos ngang mag-convene ang Senado bilang impeachment court ngayong araw, hindi natin nakita dito ang mga miyembro ng prosekusyon mula sa House of Representatives. Katwiran nila, Corina, hindi naman kasi sila tinawag sa sesyon kanina. Kaninang umaga, namataan namin sa premises ng House of Representatives ang mga miyembro ng prosecution team. At ayon kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, na kabilang sa prosekusyon ay nagsagawa sila ng meeting kaugnay sa impeachment trial. Prepared at handa ang atin pong House Prosecution Panel to proceed with trial in the soonest time. Inamin din ni Ridon na kabilang sa kanilang pinag-usapan ay kung pupunta pa ba sila sa Senado. No, there's no invitation. The only thing that we have would be the public pronouncement of Senator Alan Peter Cayetano that we can go to the Senate at our option. Pero kanila pa rin napagkasunduan na pumunta pero hindi sa loob ng Senado kundi sa labas. Paliwanag nila sa atin, iyon raw ay para makasiguro silang handa sila sakaling kailanganin ang kanilang presensya habang nagkukonvene ang Senado bilang impeachment court. At kung sakali rin daw na kailanganin sila ng Senado para magpresenta ng mga dokumento. Pero hanggang matapos na mag-convene ang Senado ay hindi sila tinawag sa sesyon kanina. Inamin rin sa atin ni Ridon na kabilang na rin sa tinatalakay ng prosecution team ay kung sino ang mga private prosecutor na kanilang kukunin pero sa ngayon ay hindi muna nila ito mapangangalanan. Samantala, Corina, nakakuha na rin tayo ng isa pang impormasyon na maliban nga sa mga prosecutor ay magsisilbi na rin spokesperson ng House Prosecution si Kabataan Party List Representative Rene Co. This representation, representing the youth, isa po siya sa mga spokesperson and asahan natin na dadalhin natin yung boses ng kabataan na nananawagan para sa hustisya. Corina, bago nga tayo nakausap rin natin ang ilan sa mga miyembro ng House Prosecution. Ang sabi nila sa atin, ayos lang sa kanila kahit pa hindi sila nakapunta o nakapasok ng Senado ngayong araw. Ang pinakamahalaga raw sa kanila ay nag-convene ng Senado at malapit na ang impeachment trial. Corina. So Isaiah, kailangan pa ba silang imbitahan para magpakita o dapat lang silang magpakita habang nagkakaroon ng trial? Corina, ang sinasabi sa ating kanina ni Representative Terry Ridon, pupunta lamang sila dito kung kinakailangan at yan ay kung maimbitasyon mula sa Senado. At sa ngayon nga araw, actually sinabi namin naman nila sa atin na wala namang invitation for this day pero mas maganda ng araw ang sigurado at sinabi rin nila na ang pinakasiguradong pupunta sila ay sa oras na nga na magsimula ang impeachment trial. Corina. At wala naman silang komento tungkol dito sa nangyaring sinasabing failed coup d'etat o kaya yung naunang coup d'etat.
Corina, bago pa magkaroon ng sesyon kanina, nakausap na rin natin ang ilang mga membro ng prosecution. Ang sinasabi nila sa atin, hindi nila iniisip ang kudita sa Senado dahil nga raw kahit pa magkaroon ng pagpapalit ng leadership, yung composition ng mga Senado ay nananatili pa rin at hindi nito magagalaw yung magiging takbo ng impeachment dito sa Senado. Corina. Okay, maraming salamat. Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula din dito sa Senado. Sagsag na naman ang piso kontra dolyar. Nagsara ito sa bagong all-time low na 61.75. Mas mababa yan sa 61.721 na naitala noong Biyernes. Ayon sa ilang financial analyst, tila epekto ito ng summit ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Wala raw kasing napagkasunduan ng dalawang leader kung paano mareresolba ang giyera sa Iran. Dahil dito, posibleng magpatuloy daw ang pagsirit ng presyo ng langis. Magmamahal na naman ang diesel at gasolina bukas ayon sa DOE. Sa usapin naman ng sunod-sunod na brownout, wala pa raw paliwanag ang NGCP. Yan ang agenda report ni Che Sulit. Maghihigpit na naman ng sintron ang mga motorista ngayong linggo. Ayon sa Energy Department, tataas ng halos 3 pesos per liter ang diesel, 1 peso and 21 centavos ang patong sa kada litro ng gasolina. Ang kerosene, mag-rollback ng higit 2 pesos per liter. Una nang sinabi ng ilang oil industry players, nalulugi umano sila sa pagkontrol ng pamahalaan sa presyo ng langis sa gitna ng National Energy Emergency. Tugon ni Energy Secretary Sharon Garin, that when we prescribed the price adjustments, it was based on the reported calculations also of the oil companies. Now we are reviewing our current policy on easing up on the strict rules of the DOE as of today. Naunawaan naman daw ng ahensya na may kanya-kanyang supplier ang mga oil company, kaya madalas nag-iiba ang freight and insurance costs ng mga gasolinahan. Pero habang pataas ang presyo, tila nabawasan naman ang buffer stock ng bansa. Ayon kay Garin, bumaba sa 46 days ang kabuuang oil inventory ng Pilipinas. The average as of this week is lower than the previous week. But this is not an alarming state. It is just because we are assured of supply from other countries. Giit ni Garin, hindi dapat mangamba dahil regular at predictable naman daw ang international supply chain. Kaugnay naman ang sunod-sunod na red at yellow alerts na nagdulot ng brownout sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Wala pang natatanggap na paliwanag ang DOE mula sa National Grid Corporation of the Philippines. This is a question of the grid stability, and we have been asking that because as a regulation, the grid operator is mandated to report any incident, significant incident, whether to ERC or DOE. Marami pa raw transmission projects ang NGCP na hindi makumple-kumpleto sa kabila ng pag-usad ng renewable energy initiatives. Patuloy raw ang coordination ng ahensya sa NGCP para masiguro ang stable power para sa mga consumer. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Aksyon, hindi bakasyon. Yan ang kilalang linya ng Malacanang bilang patutsada kay VP Sara at mga foreign trips niya. Ito rin ang naging mensahe ni PBBM ngayong araw sa kanyang pamamahagi ng rice at cash aid sa Makati City. Asahan po ninyo
na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon, kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating ng taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong. Isinusulong ng Transport Group Piston ang dagdag sahod para sa mga manggagawa kasabay ng kanilang fair hike petition. Layon daw nitong maibsan ang pasanin ng mga commuter. Yan ang agenda report ni Micah Razon. Nagkasa ng protesta ang piston sa harap ng LTFRB kasabay ng kanilang paghahain ng petisyon para sa dagdag pasahe. Ayon sa pinuno ng Transport Group na si Modi Floranda, hindi sapat ang kanilang kinikita at ang cash aid mula sa service contracting program ng gobyerno para matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Yung 5,000 halos 1.5 days lang. Dahil kung kami ay nagkukonsume ng 30 liters, halos sa 3,600 pesos per day yung aming gastos sa krudo. Ay yung natitira nun, kulang na rin doon sa kalahating araw para makapagserbisyo kami. Kaya ang sinasabi natin ay dapat magkaroon talaga ng hindi papatsi-patsing solusyon. Dagdag ni Floranda, kasama sa kanilang inihain na petisyon ang mungkahing dagdagan ng sahod ng mga manggagawa. Malino naman, nakalagay din sa ating posisyon yung panawagan natin na dagdag sahod ng mga manggagawa na 1,200 pesos kasama yan doon sa ating ipinail para hindi pinagbabangga yung commuters at saka yung transport. Umaasa ang piston sa positibong tugon sa kanila ng pamunuan ng LTFRB. Ano man yung abutin, sabi ko nga ay itutulak namin yung 10 piso dahil ang tingin namin ito yung nararapat. Wala pang sagot o pahayag ang LTFRB sa petisyon ng piston. Para sa agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel. Toledo out. Kim Robert De Leon, itinalagang DBM Secretary. At Queenie Pacquiao, nag-ukay-ukay sa Tagaytay. Susunod yan sa agenda. Pinangalanan na ng Malacanang ang uupo bilang bagong budget secretary at swak ito sa unang naiulat ng Billionaire News Channel. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Kumpirmado ang unang ulat ng Billionaire News Channel at politiko na si UP Diliman Assistant Professor Kim Robert De Leon ang uupong kalihim ng Department of Budget and Management. At bago po tayo magtapos, ilang anunsyo mula sa palasyo. Kim Robert De Leon is the new Secretary of the Department of Budget and Management, becoming the youngest member of President Ferdinand R. Marcos Jr.'s cabinet. Secretary De Leon is expected to take his oath of office tomorrow.
Ayon sa UP National College of Public Administration and Governance, bukod sa fiscal administration, expertise din ni De Leon ang policy development and analysis, procurement planning, at project development and administration. Hindi na rin bago sa DBM si De Leon dahil nagsilbi rin itong undersecretary at head ng Organization and Systems Improvement and Information and Communications Technology. Nagsilbi rin ito sa DOTR bilang undersecretary for Administration and Finance. Mapupunta naman sa Board of Trustees ng GSIS ang pinalitan ni De Leon na si dating Acting Secretary Rolando Toledo na may 3 dekadang paninilbihan sa DBM. Prerogative daw ng Pangulo ang pagtanggal kay Toledo at pag-appoint kay De Leon ayon sa Malacanang. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Secured na, supportive husband pa. Ganyan si food content creator Erwan Husaf, who's receiving praises for his comments sa Mateo G Primetime ng Billionaire News Channel. Ayon kay Erwan, totally fine siya kahit may ibang partner ng leading man on screen ang kanyang asawa si Ann Curtis. The only time lang daw na babother siya is if people are waiting for his reaction sa mga love scenes. No. Really? Never heard. Where do you get this sense of confidence? She was already doing it when we weren't even dating yet. Okay. So who am I to kind of tell her what to do or change who she is or anything like that, right? It's like her asking me to stop cooking. Right? I know it's very different, but if you look at it as part of a job, it is the job. No worries din para kay Erwan to be referred to as asawa ni Ann. If there are two people that can speak to It's you and I. being famous Asawa by ni Sarah, association, asawa ni Sarah. it's the both of us. Yeah. So I think you get used to it. Yeah. And I knew completely, when we started dating, I started understanding how big she was. Yeah. And so totally fine with me. Dagdag ni Erwan, si Ann din ang boss sa kanilang household. Kahit anak ng bilyonaryo, nag-uukay-ukay din. In a Facebook video posted by Edgar Polinar, spotted si Queenie Pacquiao thrift shopping in Tagaytay. Simple lang din ang suot nito na white shirt at denim shorts. Kabilang sa matinignan ni Queenie ang hilera ng bags na nakitan pa siya sa isang item dito. But nang makita ang price tag na 600 pesos, napasabi siya na ang mahal. Si Queenie ay anak ni world-renowned boxing legend Manny Pacquiao and Jinky Pacquiao. Bini gets honored sa House of Representatives. Kasunod ito ng kanilang history-making performance sa Coachella last month. Mismong si House Speaker Bogie D ang nag-abot ng certificate sa 8-member group sa session ng Kamara kanina. Si Congressman Javi Benitez ang nag-file ng House Resolution commending Bini. Bago nito, the P-pop sensation was also recognized sa Senate. Ang Bini ang naging first homegrown Pinoy act na nag-perform sa Coachella. 2 patay sa lindol sa China. At BTS may bagong achievement sa Guinness World Records. Susunod yan sa Agenda. Checking Monday rush hours sa EDSA White Plains, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lane. 2 tao ang patay habang mahigit 7,000 ang inilikas matapos yanigin ng magnitude 5.2 earthquake ang Guangxi region sa southwest China. Ayon sa mga otoridad, 13 gusali ang gumuho sa Liuzhou, kaya agad na naglunsad ng search and rescue operations para sa isang naiulat na nawawala. Nagdulot din ng pagyanig ng malawakang abala sa transportasyon dahil sa mga nasirang kalsada at pansamantalang pagsasara ng mga ruta.
Ligtas ang Pilipinas sa Ebola. Ito ang tiniyak ng Health Department sa gitna ng outbreak sa Congo at Uganda. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Bundibugyo strain ng Ebola virus ang sanhi ng Ebola outbreak ngayon sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Nasa higit 80 na ang namamatay sa Congo at umabot na sa higit 300 kaso ang kumpirmado. Idiniklara na ito bilang public health emergency of international concern ng World Health Organization. Pero nilinaw ng WHO na hindi naman ito maituturing na pandemic emergency. Ayon sa DOH, wala pang naitatalang kaso ng Bundibugyo strain ng Ebola sa Pilipinas at wala namang direktang border ang bansa sa Congo at Uganda. Gayunpaman, tuloy lang ang pakikipag-ugnayan ng DOH sa WHO. Magbibigay din ang ahensya ng komprehensibong kaalaman sa publiko tungkol sa Ebola virus. Tiniyak din ng DOH na ang mga nakaraang insidente ng Ebola sa Pilipinas sa mga taong 1989, 1996 at 2008 ay dahil sa Reston strain at hindi ito nagdulot ng pagkamatay sa mga Pilipino. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Another achievement for BTS. Silang first Asian act to be included sa Icons list ng Guinness World Records. Kasama sila sa pop culture category, which also features Taylor Swift, Beyonce, Elton John, and Paul McCartney. Ayon sa Guinness, BTS did not only introduce K-pop to the world, but also made history with their genre-spanning music, covering themes such as mental health, loneliness, and coming of age. This comes as the group is in the midst of their Arirang World Tour. Congratulations are in order for NBA legend Shaquille O'Neal. The basketball star graduated from Louisiana State University with a master's degree in liberal arts. While receiving his certification, the announcer read his name as Shaquille I Hate Charles Barkley O'Neal, a playful jab sa kanyang friend and inside NBA co-league. 2000 ang unang graduate si Shaq sa LSU, with the university back then retiring his jersey. Sa Georgetown University naman ang isa pang sports legend na si Tom Brady. Siya ang commencement speaker for the McDonough School of Business Class of 2026. Sa kanyang speech, the 7-time Super Bowl champ quarterback spoke about battling through adversity and not quitting. Ginamit niyang example ng historic comeback ng New England Patriots against the Atlanta Falcons noong 2017. Tom noted how the Falcons had a 99.7% chance of winning when they led 28-3 in the third quarter. Overcoming fear and doubt in the face of those challenges is where you're going to gain the confidence to make your best choices when things aren't going the way you want. When the odds are stacked against you, when you're facing your own 28-3 moment, and believe me, it's coming, you'll have a choice to make: to quit or to fight your ass off. Pope Leo, napa 6'7" na rin at Julianne Moore receives the 2026 Women in Motion Award sa Cannes Film Festival. Susunod yan sa agenda. Kapapasok lang na balita, nagbitiw bilang kongresista sina One Tahanan Party List Representative Nathaniel Odocado at Pinoy Workers Party List Representative Franz Vincent Legaspi. Ito ang inanunsyo sa sesyon ng Kamara ngayong araw. Wala pang idinetalyeng dahilan ang mga mambabatas sa kanilang resignation.
inatasan ng House Secretary General na tanggalin ang dalawa sa roll of members ng Kamara. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison. Pinky, nasa transition period na tayo sa ngayon o yung panahon kung saan nasa pagitan po tayo ng dry season at wet season ngayong darating po na Hunyo. Kalakip ng transition period ng mga thunderstorm lalo na tuwing hapon at ang unti-unting pagpapalit ng hangin na manggagaling na po dito sa may kanluran. Sa ngayon, ang weather systems na ITCZ or Intertropical Convergence Zone, ito po yung banggaan ng mga hangin ang nagpapaulan dito sa may southern portion of Mindanao at easterlies naman or silanganin pa rin sa may Palawan, Visayas and the rest of Mindanao. Ngayong Lunes, kahit may naitataran ng pag-ulan, pumalo pa rin sa 42 degrees Celsius o higit pa ang naramdamang init sa 35 na lugar sa bansa. Kabilang na dyan ng Cavite City with 45 degrees of heat index at 44 degrees Celsius naman sa may Catanduanes, Masbate, Capiz at Northern Samar. Bukas, araw ng Martes, aabot din sa delikadong antas ang mararamdamang init with 45 degrees Celsius pa rin sa malaking bahagi po ng Luzon, even dito sa may Capiz, habang sa may Quezon City hanggang 41 degrees Celsius ang forecast by tomorrow. Ka-weather, ugaliin pa rin po ang pagbaon ng payong bilang panangga sa sikat ng araw at sa biglaang buhos ng ulan. Sa weather forecast ng Pag-asa, bukas, May 19, sa Luzon, madaling araw pa lamang may tsansa na po ng saglit na ulan dito sa may Aurora, Quezon, Camarines Norte at Oriental Mindoro, habang sa iba pang bahagi ng Luzon, umaga hanggang tanghali magiging fair naman or maaliwalas pa rin ang panahon. Pero pagsapit po ng hapon, maraming lugar muli ang uulanin sa Luzon. Basically, halos buong mainland Luzon plus Mindoro provinces, may aasahang paminsan-minsang ulan at mga thunderstorms kaya huwag pong kalimutan ng payong kung lalabas ng bahay. Sa Visayas, Mindanao at Palawan, ngayong Martes may tsansa na ng ulan. Umaga pa lamang, ito sa may southern portion, kabilang ng Davao Region, Soxargen, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay at Bangsamoro Region. Yan po ay dahil sa ITCZ. Habang bahagyang maulap hanggang kumisan maulap naman ang kalangitan in other areas. Sa hapon at gabi may aasahang ulit na isolated rain showers or thunderstorms dito sa may Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at halos buong Mindanao. Ka-weather, mas dumadalas na ang mga pag-ulan kaya mag-ingat din po sa tumataas na banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa susunod pa na 3 araw or hanggang Biyernes, wala pa rin pong bagyo na makakaapekto sa ating bansa. At sa halip, magpapatuloy ang epekto ng mainit na easterly sa Luzon at Visayas at ITCZ sa Mindanao na magdadala pa rin ng madalas na pag-ulan. However, isang low-pressure area ang posibleng mabuo sa labas ng ating PAR this week at pumasok sa susunod na linggo. Kaya ka-weather, patuloy po na magantabay sa updates ng Pag-asa. At yan muna napapanang balita ngayong Lunes. Ako inyong ka-weather, Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon. Historic ang comeback fight ni Ronda Rousey at Gina Carano sa MMA. Ang laban na dekadang hinintay natapos sa loob lang ng 17 seconds. Narito ang agenda report ni Sheila Salaysay. Sa ilang segundo pa lamang ng laban, agad sumugod si Ronda Rousey. Nagpakawala ng takedown at mabilis na tinapos si Gina Carano sa pamamagitan ng kanyang pamatay na submission hold. Sa pagbabalik ng 39-year-old na si Rousey matapos ang halos 10 taon, agad niyang ipinakita kung bakit siya ang kinikilalang isa sa pinakamalupit na mandirigma sa loob ng cage. Siya ang first female UFC champion, kauna-unahang babaeng nag-headline ng UFC pay-per-view at nag-iisang atleta na humawak ng parehong UFC at WWE championship sa kanyang karera. Ito ang ika-13 panalo ng former UFC bantamweight champion sa kanyang 15 laban, kung saan 10 ay nagmula sa armbar, isang teknik na naging simbolo ng kanyang dominasyon sa MMA. Gina is the person who brought me into MMA. She's the only person who could have brought me back into MMA. She's my hero, man. Like you brought me back home and nobody else could. You showed me where my home was and nobody else could. Like, you changed my world and we changed the world. And I will never ever forget. And I will never be able to pay you back enough. Sentro rin ng kwento ang pagbabalik ni Gina Carano matapos ang 17 taon na pagkawala sa MMA. Sa edad na 44, muling tumungtong si Carano sa cage bilang isa sa mga unang muka ng women's MMA.
Getting here after 17 years was a victory. Fighting a legend was a victory. Idinaos ang laban sa Inuit Dome sa Los Angeles sa ilalim ng Most Valuable Promotions. Ito rin ang kauna-unahang live MMA event na ipinalabas sa Netflix. This was just the best experience to walk away on, and yeah. It couldn't have been better. Like the whole build, my opponent Gina, and it was just like it was just kind of like a feel-good experience all the way around. It was a feel-good story. Kinumpirma ni Rousey na ito na ang kanyang huling laban. Tinatapos ang kanyang karera sa isang dominanteng panalo at planong mag-focus sa pamilya. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Hindi na lang food and music ang nagbubuklod sa mga Pilipino, kundi pati sports. At patunay dyan ang ginanap na European Invitational Volleyball Tournament sa France. Narito ang agenda report ni Europe correspondent Dick Villanueva. Naging makulay at puno ng kasiyahan ang katatapos lang na European Invitational Volleyball Tournament na ginanap sa US Metropolitan de Transport sa bayan ng Antony. Ang nasabing sports event ay inorganisa ng Enfid France, kaakibat ang Enfid Europe at Calabarzon Sports Club. 4 na kupunan mula Switzerland, Italy, United Kingdom at host country na France ang nagtunggali sa torneo. Ito ay nasaksihan ng mga kababayan natin sa Paris, gayon din ang kinatawa ng Embahada ng Pilipinas na si Consul General Noemi Diaz. Dumalo rin ang former UKI Mayor na si Danny Fabor. We are so proud and privileged to be here again today to celebrate this wonderful event, celebrating the spirit of brotherhood, spirit of sportsmanship that enhance the vision of Enfid UK. Hinirang na kampiyon ang UK sa men's category. Vice champion ng France at nakuha ng Italy ang 3rd place. Bagamat lumalaro na sa national competition sa France, hindi naging madali kay Anais Tuason na talunin ng kanyang kupunan ang Enfid UK sa kanilang best of 3 championship match. En vrai, c'est un peu décevant. Enfin, je m'y attendais pas trop. Mais je trouve que c'est une très belle place contre une équipe qui a eu de l'expérience. Et c'est tout. Hein. Franchement, je peux juste être fière de moi et être fière de mon équipe. Labis-labis ang kasiyahan at ingay sa lahat ng nanood sa sagupaan ng France at UK. I feel like winning really shows that volleyball is a team effort because not only one person pulled us to win the championship, but everyone pulled through to gain the points. So it's really a team effort and it's a win for everyone. Kahit isang araw lamang ang torneo, naging daan naman ito para pagbuklurin ang mga manlalarong Pilipino sa iba't ibang estado ng Europa. Para sa Agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Oscar-winning actress Julianne Moore gets honored sa 79th Cannes Film Festival. Siya ang recipient ng 2026 Women in Motion Award for championing women in film. The annual recognition was set up in 2015 by French luxury group Kering. This is a festival that I love coming to, and I'm a big film lover, a lover of women's stories, and so to have an opportunity to participate in something like this is really special. Julianne Moore, however, lamented how true gender equality remains a distant goal. In just 1 year daw, nagkaroon ng 10% drop in female leads sa top-grossing films. Leo as a Gen Z Pope. During a gathering with young Catholics sa Vatican, tinuruan ng pontiff ng viral 6-7 trend. At game na game siyang gawin ito not just once but twice. The 6-7 phrase actually has no clear meaning, though it stemmed from a drill rap song. Kahit hindi natin alam ano ibig sabihin ito. Sabi daw nila, it's average. Kaya today in the news, 6-7. Kala ko sa Senado. 6-7. May kuba, wala. May kuba, wala. Nakuha ba nila? Hindi. May numero ba o wala? Oo. Pasok ba si Alan? Well, it's Corina. Sama natin si, There. si Ate Corina sa Ate usapan. Corina. Ganun ka din.
Corina, 6'7". wala Bigla siyang ako naging ate, bakit? Can you see Bigla us? akong naging ate. I can see you very well. Bakit kayo nakaluksa? Kasi sabi ni Today Pink. is black and Purple. Hindi namin alam bakit naka-blue ka. Hindi. Mali. Colorblind ka lang talaga, Pinky. Aminin mo na yan. Ako Sabi na eh. naka-purple. Ayaw Naka-lavender maglibre. ako. Lavender daw Yes. kayo naman. Kasi lahat kami Yes. in unison na hindi ka naka-lavender or Correct. violet. Baka yung ilaw lang dyan. Tanungin natin ang lahat ng nandito. Sige. Hanapin mo At ulit si tayo'y Senator mag-focus. Robin. Oo, siya na mismo ang magsasabi. Ngayon, sa 6'7", ang sabi ng mga anak ko, ang 6'7" can mean anything. It's like, magkakaroon ba ng hustisya sa impeachment trial? 6'7". 6'7". Ano pa sabi ni Pepe at ni Pilar? Well, that's what they say. Pag wala ka nang masabi, Ganun na lang. 6'7". 6'7". Lilipat Ganun ba na lang. majority sa minority? 6'7". Totoo ba yung kay O kaya, Senator Cheese? 69, ha? 69. Yung bilang, no? Ang dami. Well, kamusta dyan, Corina? You know, my feeling is, well, they're feeling victorious. That's just my opinion, Feeling nanalo itong kampo ni Senator Peter Cayetano dahil hindi nagwagi yung nine-negotiate mula pa kahapon na change of leadership. So, hindi ko lang alam kung sisisihin nilang lahat. Si dating Senate President Chis Escudero seems like he was the breaking point, no? So sa ngayon, parang all is well with the new majority. Titingnan na lang natin kung ano ang maaaring mangyari sa loob ng 10 araw, ang haba nun, na ibinibigay nila kay VP Sara para magkomento sa kung siya isisipot o hindi during the trial. Right. So, ang importante dyan, they convened into an impeachment court already at syempre, tingnan natin anong mangyayari sa mga susunod na linggo na. No? At least sa impeachment court. Kasi nga 10 days for the Vice President to comment on the writ of summons na ipapadala upon receipt from the impeachment court. Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, pnc.ph. At ako naman po si Ferdy Salvador. At ako si Corina Sanchez Rojas, live mula rito sa Senado. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.